Okay mga ka-Solo Flight, eto po, may bago tayong video ngayon na ipapakita sa inyo. Ito po yung part 1 ng pagkakalas natin ng salamin dito sa Santa Lucia Grand Mall. Sa Cainta po ang lugar na yan, Cainta Rizal. Ayan, yung pinakita kong sticker kanina, tempered glass po ang salamin na ipapalit natin dito ngayon dahil dito po sa nabasag nilang salamin ay teka muna, yan po yung lugar ng Santa Lucia kung saan tayo gumagawa ngayon. Ayan, babalikan ko po kasi yung salamin po na nabasag nila, ayan, ordinary glass lang po ang ginamit nila dyan. Kaya nung nabasag, isang malaking hati po ang nangyari. Kaya sobrang delikado po yan mga ka-Solo Flight. Pag bumagsak o makadisgrasya ng tao, talagang mabagsakan ka niyan, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa'yo. Tiyak, dalawa lang ang pupuntahan mo, kagaya ng sinabi ko, kung hindi simenteryo, ospital. So, yan po si King, medyo pumoporma. Ngayon, kaya ang ipapalit natin dyan ngayon ay tempered glass na po. Medyo mas mahal siya, pero siguradong safe naman yon mga ka-Solo Flight. Ayan, so pinag-iisipan natin kung paano babaklasin. Ayan, andiyan dyan po pala si Ren sa loob. Siya po yung nagtatanggal ng sealant at ang kasama niya po dun sa loob ay si Jordan, ang kanyang assistant dun sa loob, taga-abot. At ang kasama po natin dyan ay si King at si VJ, ayan, nasa likod parehas na naka-blue. Ako po yung nasa taas, nag-iisip pa paano diskarte. Ang dumaan si Jasper po yan. Ayan, mga masisipag po yan, mga kasama natin, mga nakasama na po natin ng matagal yan. Ayan, masisipag yan, magpabalik-balik, magpalakad-lakad. Ayan, magpaporma, ayan, dyan masisipag yan mga yan. Hindi, biro lang po yun, biro lang. Ayan, so habang binabaklas ni Ren at ni Jordan yung sealant sa loob, kasi hindi po natin basta-basta makakalas yung salamin na yan o mabubunot kung hindi natin tatanggalin yung sealant sa loob. Nakapaikot po kasi ng sealant sa loob yan. Sobrang madikit po yun pag natuyo yun. Matagal na po yung salamin na yan, kaya medyo matatagalan po talaga yung pagkakalas. Ayan, so standby lang tayo, panoorin po lang natin mga ka-Solo Flight. Siya nga pala mga ka-Solo Flight, mayroong part 2 itong video na to, kaya abangan nyo kasi mas marami pang kaganapang nangyayari dito sa ginagawa namin dito mga ka-Solo Flight. Kaya abangan nyo ang susunod na video. Actually, ginagawa ko na yon habang ginagawa ko ba to, habang ginagawa kong video na to. Matindi, di ba? Hindi pa na ipopost itong isang video na to, ginagawa ko ng isa. Ganun tayo ka excited sa mga susunod na video. So mga ka-Solo Flight, panoorin nyo lang yung mga nangyayari. So ayan mga ka-Solo Flight, malapit nang makakalas yung salamin, ano. So medyo delikado yung pagbababa niyan dahil isang kalahating buong salamin. O teka, bakit may dumadaan? 'Di ba hinarangan natin dun sa bungad yan? Ang titigas naman ng ulo. Sabi wag dadaan eh. O pakiayos mo nga Jasper yung harang natin sa likod. So kasi delikado yan mga ka-Solo Flight, yung salamin niyan pagka binababa yan. Makikita nyo mamaya yung kalahating buo ng salamin na yan. Ibababa natin maya-mayang konti. Pag totally nakalas na yung mga sealant. Yan, kasalukuyang kinakalas ko ngayon mga ka-Solo Flight yung sealant sa gilid. So medyo mahirap kasi malayo yung tinutungtungan ko. At iisang piraso lang yung hagdan na tinutungtungan ko. So mahirap iusog-usog pa. So ayan mga ka-Solo Flight, nakalas na yung kalahating parte nung salamin. So kinakalas na yan. Kinakalas na namin yan. Ayan, hinihila ni King yung pulley para humiwalay, para tumaas yung salamin. Ayan, pinapasok ko na si Jasper para tatlo na sila dun sa loob na mag-aalalay sa salamin, kasi doon natin sa loob ibababa yan mga ka-Solo Flight, hindi muna dito sa labas dahil
yung cover kasi nung ano niyan, mga ka-solo flight, yung cover nung salamin ay nasa loob. So sa mga nakakaunawa, hindi po natin talaga makakalas dito sa labas yung salamin dahil yung clip nung salamin, nung frame nila nasa loob. So yung ibig sabihin, yung salamin galing sa loob yan, nung kinabit galing sa loob. So pag kinalas, dapat sa loob din ang labas ng salamin. So hindi natin po pwedeng ilabas yung salamin dito sa daanan dahil dun nga dapat ang daan ng salamin sa loob. So ayan, binababa na natin yung salamin. So nakalas na natin yung kalahati. So dahan-dahan nating ibinababa yan. Kasi delikado yan. Pagka pumutok, kumabasag, delikado yung tao sa loob. Na posibleng maaksidente sila doon. Isa pa na pinagbawal nating dumaan, hinarangan natin doon sa bawat dulo para walang makadaan. Pero may 3 tao na matigas ang ulo na dumaan pa rin kanina. So ayan mga ka-solo flight, kasalukuyan nating binababayan. Dahan-dahan yung salamin. So ayan, mabigat yan kahit kalahating piraso lang ka-solo flight. Yung salamin yan. At delikado, matalas. Yung pinagbasagan niya, matalas yung kalahating parte niyan. Kaya kailangan yung mga kamay ng bawat isa sa atin, naka-gloves talaga. Isa pa yung gloves na gagamitin natin dyan mga ka-solo flight, hindi yung basta-basta gloves lang, kailangan yung may rubber dun sa pinakapalad niya para hindi dudulas yung hinahawakan nating salamin. Ayan na mga ka-solo flight, no? So naibaba na ng kalahati yung salamin, so malapit na makasayad sa semento yung salamin. So ayan, nahawakan na nila rin sa loob yung salamin. So medyo masikip yung space nila doon sa loob kaya hirap silang gumalaw doon. Pero hindi naman mainit doon dahil aircon yan. Aircon yung area nila sa loob. Nasa amin ang init. So grabe ang init dyan sa pwesto namin dahil inabot na kami yata ng mga alas 11 na siguro yan ng tanghali. Kanina nagsimula kami mga alas 9, mga ganyang oras kami nagsimula dyan. So wala pang araw kanina, ngayon tirik na si haring araw. So ayan mga ka-solo flight, totally naibaba na nila yung kalahating salamin. Kung makikita nyo, malaki pa yung kalahating natira. Halos gitna ka-solo flight yung salamin na natira. Ayan, so hinihila na, kinakalas na nila sa loob yung sucker para dito naman sa loob ikakabit dito naman sa isa sa pala, I mean sa baba, kalahating part ng salamin ikakabit yung sucker. Ayan, so kinakalas pa nila dun sa loob yun. Ayan, sige, panoorin lang natin mga ka-solo flight. Sana kahit paano may matutunan tayo, konting diskarte. Yung sa atin lang naman makapag-share tayo ng konting, hindi naman discarding professional to, kumbaga base lang din sa mga nakikita natin sa iba, napapanood natin sa YouTube, na pinagsama-sama natin yan. Yung discarte nila, pinagsama-sama natin yan bago natin i-apply. So syempre, unahin natin yung safety ng bawat isa sa atin sa pagkakalas ng mga ganitong klaseng kalalaking salamin. Ayan mga ka-solo flight, saglit na lang yan, konti na lang hintay natin, matatanggal na nila yung glass sucker dun sa loob. 4 na pirasong glass sucker kasi yun, sa bawat isa ay may tatlong bilog na sack na nagsasak dun sa salamin. So 3 times 4 kaya na magkwenta kung ilan. So ayun, so mabilis na yan mga ka-solo flight. 2 minuto na lang yan, at 2 minuto at 2 araw tayo maghihintay ng pagkakalas nila. Hindi, biro lang mga ka-solo flight. So nandiyan na yun, hintay na lang natin. Ayan, sige, dyan na, malapit na. So ayan mga ka-solo flight, huwag kayong maiinip. Sana hindi kayo naiinip sa panonood.
So ayan na, malapit ng malapit ko nang makuha. Ayan, nakuha ko na mga ka-solo flight yung sucker na ginamit natin dun sa naunang kalahati ng salamin na kinalas natin. So i-set up naman natin yan mga ka-solo flight dito sa pangalawang kalahati ng salamin na nabasag. So kung makikita nyo mga ka-solo flight, malaki pa talaga yung natira. Mabigat pa yan mga ka-solo flight. So delikado pa rin yan. So kaya doble ingat pa rin mga ka-solo flight ang talagang pinaiiral natin dyan. Saka syempre maraming dasal habang tinatrabaho natin yan mga ka-solo flight. Sinasamahan natin ng dasal yan para syempre magabayan tayo ng Diyos natin, no? Na siyang wala naman tayong ibang mahihinga ng tulong, ng lakas ng loob, lakas ng katawan, kundi ang ating Diyos lang na nasa langit. Ayan mga ka-solo flight. So kailangan siguradong nakakapit yung mga glass sucker na yan. 4 na glass sucker pa rin mga ka-solo flight yung kinakabit natin dyan para balanse. Isa sa taas, isa sa baba, at isa sa kaliwa, isa sa kanan. So nakapaikot yung safety harness o yung belt niya paikot yan sa mga sucker natin bago nakakabit yung chain lock natin, yung pulley, yan, yung hinihila ni King sa taas. So ayan mga ka-solo flight, medyo naikabit na natin. So ito naman ang iaangat natin ngayon. So nakalas na rin natin ang sealant yan mga ka-solo flight, natanggalan na rin ang sealant yan. Ayan, kung makikita nyo, nauuga na yan. So salamat mga ka-solo flight sa kasama natin, kay Ren, kay DJ, kay Jordan, kay Jasper, ayan, saka kay King. So tutuloy natin to mga ka-solo flight, itong video na to para doon sa pagkakabit natin nung panibagong tempered glass na ipapalit natin dyan. So mga ka-solo flight, ayan, dahan-dahan na po nating maibababa yung salamin na yan. Sobrang napakabigat, napakadelikado niyan mga ka-solo flight para sa amin na nagkakalas dahil mabagsakan kami ng kawawa. Ayan mga ka-solo flight, dahan-dahan na po nating naibababa yung unang kalahati dyan sa labas na mga ka-solo flight. So ingat po kayo mga ka-solo flight. Salamat sa panonood nyo. God bless mga ka-solo flight. See you sa next video, ka-solo flight.